ang apretadang Batangas, iyos na. Oh, lagablab. Magandang araw ulit mga kabayan. Kamusta po? Yan, sa lahat ng Pilipinas sa buong mundo, kamusta po kayo? Ko ay lagab-laban na naman mga kabayan at aray, nagpatas na naman ho ang mga lulutuin. Mga kabayan, tayo nga pala ho ay nandinay ulit sa aming barangay sa Pag-Ulingin East, Lipa City, Batangas. At tayo ho ay aray, mamamaysanan ulit mga kabayan. Kasal ho ng aking kamag-anak. Ayan, congratulations and best wishes po kay Warren at kay Carmela. Yan, unay pasasalamat sa Panginoon at tunay naman ho din sa aming lugar mga kabayan ay puno ho lagi ng biyaya ng Panginoon. Yan, tunay naman ho din sa bukid ay masasabi ko na puno ng blessing. Yan, kahit ang buhay ho ay garnay simple lang sa bukid ay talaga naman ho puno ng blessing galing sa Panginoon. At syempre ho ay puno ng masasayang tao at mababait at syempre ay pamilyang nagtutulong-tulungan. Mga kabayan ay pag kayo ay makakarating sa garning tulungan o bayanihan, ara naman ho magkakasama din ay halos magkakamag-anak, magkakaibigan na basta ho merong okasyon ang kamag-anak ay di lagi hong nagsisipagdatingan para tumulong. Yan naman ho ay ika nga ay walang bayad at ang paghahanda ho din sa amin ay ika nga ay pasasalamat. Hindi ho natatakot na maubos ang handa kahit marami ho yung dumarating na mga manunulungan. Ara naman ho mga manunulungan aray ay pag napakain na sinugkaok at saka mga binanging katay at puel ay kaigin-kaigin na. Mga kabayan ay di ara nga ho sa kasala ho ar ni Boss Warren ay magkakatay ho din ng siyam na baboy at may naunahong 8 baboy na kinatay at ng gabi nag-aalanganin ay nagpahabol pa uli ho ng isang malaki. Yan, nag-ayos din ho din ng mga kabayan ng mga panabit, traditional na panabit at syempre ho sa gabi ay may gaganapin na traditional na pasayaw. At ari naman ho, makakasama natin ang mga manunulungan mula ho din sa Sitio Rizal. Meron halo-halo ho mga kabayan. Meron sa Pag-Ulingin East, Pag-Ulingin West. Ay ari nga ho, ika ay kombinasyon ng mga manunulungan at magkakaibigan, magkakatrabaho na siya hong magtutulong-tulungan din ho sa gaganapin na kasalan o paglulutuan. Mga kabayan ay Dini ho nga pala gaganapin na rin sa Pag-Ulingin East at napagkasundoan ho ng 2 partido na diniganapin sa bahay ho ni Boss Warren at dini ho may maluwag na espasyo para sa gaganapin na kasalan. At yan, kasama ho ang napakaraming manunulungan. Makakasama rin naman ho natin sa mismong okasyon ang mga ninong at ninang, yung manggagaling ho ng iba't ibang lugar at syempre ho ay makikisaya din sa gaganapin na kasalan. Mga kabayan ay di samahan niyo po uli kami sa 2 araw ng lutuan, kasiyahan at tunay naman hong ari araw at gabi ay napakarami ho ng dumating na bisita na nakisaya sa ginanap na kasalan ni Warren at Carmela. Paano mga kabayan? Ay ho isa namang masayang handaan din sa amin. Buraso nanginig na hindi ka? Congratulations and best wishes po sa 2 pinagtaling puso. Gusto na ano, sarap na kaprektada diyan na. Yako, may quality. Kasasarapan lang. Yan mga kabayan, isang napagandang araw po uli. Tayo ay nandito sa Pag-Ulingin East at tayo ay mangangasalan mga din sa aking pinsan. Oh, ay daming akay na baboy. Huwag mo lakad. Hindi ko yan. Oh, dami lechop lang yung pinsan ah. Luis, baka dyan mga paniyan! Hello, gusto mo pupunta na. Alam ang uso. Kaya man na rin mga baboy na rin. Alam ang uso. Bakit sisira ang ano?
Pwede na kayo bed. Suman kayo, suman. Suman Batangas. Oh, ang ganda klase nga rin. Ordera. Ay, katali eh. Ate mas nga rin ng isa. Talagang matiis din napis na hindi man lang napapayak ng sibuyas na yan ah. Nagkaka-apretadahan na naman. Bisad. Ay, nakaw! Wala pa man din kayo ligilig yan ah. Yan mga kabayan at DRA. Nag-aantay na mga magagayat. Usagap. Talagang lagab-laban to day, ano kuya? Yan mga kabayan, nagkakatay na ho din ng baboy. At magsasaing at yung ibang tubig na yun, ipang sa kinakatay pa na baboy. May 8 kakatay na baboy din eh. Para yung mga mananulungan, nag-aantay na. Boss Roman! Wala ba? Apaw gagapoy. Kaya may talaga marami din ayubab mo ngayon. Talagang yan mga kabayan ng mga kakatayang baboy din eh. Bisa Andra, ano nga gagawin mo din yan? Tatanda ko lang rin mga pandilo. Baka baligwid. Baka baligwid wala na. Napasama sa cater. Okay. Hindi mo na kami taga... Naman ang dinala mo sa kuya Loy. Talagang fresh na fresh yan, boss Dala. Pati na yan. Ba't Pisan talagang gagawa ng parang kahit walang baga na. Tingin naman. Oh. Ayan. Talaga mausok. Ay, naabot ng kutsilyang baga. Okay, ilik palang dadali din eh. Gusto nga pala pagbago kayo niya. Ganda slice para restaurant na. Mapurol na dilaway. Mapurol na ka. Kama mo sa tulungan. Wala pa eh. Yun, issue. Hindi pa nagpupuya na. Get ka. Ba't doon sana? Hindi makabot.
Talaga gulok na wala sinusukuhan ni pare. Gamit na. Adik ng maliit. Dag na mali ito. Siya, sinusuka. Yan. Ang dami mo ng bunto na tinagkat ng maliit. Maraming ay paano nga tao. Sabot tao. Ay kuya, gasak nga pala ng gasak ang birutuhan eh. Kung ang galit, igang kasakalan. Isasama na lahat sa kalang. Musabel, kailangan makapagluto ng sinuga. Ako nga, luto na yun eh. Yun na. Electric pa na. Yan ang kawan. Ah, sino kang cook din? Si Boss Ikan? Atin palang dadalahin na rin. Baka maging... Oh, wala. Yan. Quality. Yung quality na. Aray, sisikang na. Isasan. Kanina pa inaantay ng aking mga kuya ano eh. Kaya pala tayo dyan. Hindi, aking kuya. Kulang-kulang pa muna sa kayuman eh. Oh. Kulang pa sa kayuman. Magbubutaw. Kuya Jack, ang buto. Yun. Kamay, yan, no. May atay dito. Yun, dinalo na tayo. Ang akin yung medyo sunog sa dulo. Yun, padulo tayo muna at baka kamay mabot. Patay mo na kita, busog ka. Mamaya ako doon ako kukuha. Yan mga kabayan, tayo kasama mga kamag-anak. Kain po. Ang sarap niya nga pala tayo po gano'n. Talaga si Mr. Pogi talagang andyan na nakabot din basang gaya tayo talaga agad na. Ako paninin pa natin magsiparo mo. At nakakain siya ng kwan ay kung Ala. Baysanan sa daming barangay. Kaya maraming manunulungan. Yan, dini pares sa parehas. Oh, yari mga bagong baboy dini. Oh, tao dini. At taray kahit na sino, pwede dini. Kulang na kulang gaya tayo na ano kaya na. Ay, kulang na kulang sa dami, manunulungan. Oh, narne. Oh, narne ang mga bagong labas. So
Sumarap na! Sumarap na! Narinig na. Wala yaya. Yan, matitino ng tao din. Ayaw. Ari nagsasalit kang ari pa sumuno ng araw. Ayan, hindi yan ang magiging panabit. Yan, meron hong toyo, suka, ketchup, suman. Merong minatamis gaya ng leche flan, gelatin, may isang sibuyas, bawang. Yan, may mga prutas din gaya ng orange, mansanas at say. Yan mga kabayan na magiging panabit ni Boss Wawing. Ikot. Yan, mga ninong at ninang ay mga kamag-anak at mga kaibigan. Ayun. Agad din ang magagay. Agad na agad din ang boss na mabili yung mga ganyan din boss eh. Chill lang ka na. Chill lang. Boss Eddie. Siya kaya hindi. Matalas din sa kay Eddie. Kaya hindi maganda na itsura na yung gulaw ko na. Palang. Sasabihin ang pamit-pamit. Ate, di pira. Oo, pala. Ni-repair. Oo. Pinaka-interest ko. Wala, pasensya mo na boss. Agad eh, agad. Oh, dili, dala dili. Sige. Kain na! Di ba? Aba, ay ayos nga ano kaya? Dali lang, kami kakain lang. Sandali lang daw, kakain mo siya. Mamaya daw ulit kaya sabi na kayo wasag. Kakain na kayo. Ay, kayo! Simulo tayo. Ay, wala. Ito. Sakirahin mo nga rin, saray. Nakita mo lang, kahit di... Kuya, ay gabundok kayo ba? Pinatasan kaya na. Wala. Pag ito talagang duguan-duguan. Kuya, pag ito duguan-duguan, dapat ay makapandali mo na sinunggao kaya na. Sige, sunod. Abay kasi bebe. Hindi abay. Kusahal, baka di malundag yun ako kagarwa. Tama na. Kain na. Sige po. Yan mga kabayan, pagkatapos ng gayatan, idea. Meron pang tatlong baboy pang kakatayin. Papahinga muna rin ating mga mananulungan, magpapalakas muna uli. Wala ka kutsara daw. Team Husay. Ay, may laman. Hindi naman madala. Boss, mahirap pala yung dali ang pichel na. Sa buong gala na dali mag-pichel. Ay, pa isang kutsara. Lagyan din eh. At ang ipipitchilin ko lang.
Gagamitin ako. Kaya maglagay ka sa talent yan. Layo! Yan, yan. Lalagyan pa daw yan. Ano yung ay, lalagyan yan. Tayo ko ka rin. Hindi. Nagamit nila eh. Kala. Abay, nakasikirat pala sa... As dalawa pala nakasikirat dito eh. Di po. Hindi ba ka nasuko, kuya? Hindi ba nasuko? Abay. Nasuko isang kalan. Ayang, hindi umabot eh. Kasi nung gawak pa hindi umabot tayo. Kaya Pang minatamis na rin. Ako naman. Kaya natin mga nata. Sasaktan itong pabox. Hindi umabot ay. Ako sikip na. Ay, naka na. Abot na masakaan. Sabi mo. Marami makikita sa akin. Ano sabi mo? Boy talagang palag-palag din kaya pa eh. So makapagnakaw ng makinong pen na gamit. Dati ba, ang pinag-uusapan magnanakaw. Nakakaw ko eh. Ay bakit yung nasa tulay hindi na naka... Lahat ng kabaong ay nakawin, yung mahal daw yan. Nangyayari may pinta na. Lagi sa kwarto. Pero kung puro sinangag lutang sa mantika, hindi maubos. Pero ang braso? Parang braso nanginginig na, hindi ka? Oh. Bukong-bukong eh, ano na? Ibe talaga natitila, yan na. Hindi rin mas galit din magpamantika kay Ibe na. Kaya damay.
Pasensyado. Para pinagpapauwi sa Canadian ah. Lalo na kung ano mga kawa. Talaga nangangagatag ka po. Yan ako minsan. Kalbungo. Ketchup, toyo, konting betchin kanina. Nilalagyan ng suka. Malambot po, madaling lumambot po rin. Napakabata ng mga baboy. Simpleng adobo. Gagabitsin na ata rin. Paminta. Ikan, pinalambot muna ko yung karne, saka nilagyan na rin ng ketchup, nilagyan ng pickles, nilagyan ko ng suka, toyo, oyster sauce. Gulay-gulay. Galingan ko lang bunga rin haba. Meron tropa paglaman na ha. Nagdududa na naman din yan eh. Kaya din nahawak na pineapple juice. Hop. Oh, yung dami pa. Pao, masama sa marami na inom na kape ang pineapple juice. Kanya, kumakasal. Ay, Zeus. Kaya po na siya nag-ahawak. Tanggal ang liyo. Sabi na, ha? Masabi na ama, ikaw. Yan mga kabayan, ay DRI meron ng asukal. Hari natin nasa 3 kilong asukal. Lagay ko ng ketchup. Oyster sauce. Kaya barako handain ng 4 kantos. Agawan mo na mga ayon. Agawan mo ng 4 kantos mga ayon. Tama na rin. Sabi lang naman doon ibig galas ni Maray pare. Kalate. Basta alagaan nyo ang hindi nakuhaan. Pala, mamaya sa hindi ka tanggal ay. Ang dami yung gawa ni Hindi ka tanggal. Hindi na makaan. Ang dinog anay ng Boss Iwing.
manunulungan. Ah! Ano pakialam ka? Wala man ako balak kumaraw. Pangsahin pa. Pangsahin ko na ko doon. Ba? Kagaligat dito ulit ulan. Oh, butas yan, nabutaw. Pili ka nang lagay mo ng ganito na, ikaw yung naglalagay din ng 4 sa ganyan pagluto na. Laurel. Dami. Iyan mga kabayan, at di sa handaan nga pala ng arayan. Ang mga maglalutong makakasama natin ay grupo naman ho ni Kuya Ikan. Yan, mga Hartanaw Boys. Mga kabayan ay di na makapaggayatan ay inumpisahan na uli rin yung pagluluto, mga pampahapunan. Nandun ho rin inadobong mga ulo, yung humba, isinalang na rin ho. Yung humba naman mga kabayan na matimplan yan ay palalambutin lang at halos kumpleto na ho ang timplan yan. Mga kabayan ay di magluluto din ng adobo, apritada, adobong ulo. Ayan ho ang kalimitang pahapunan ho din eh. At ang iba naman hong pang main event ay kalimitan sa gabi ho yan niluluto. Pero sa garne ho pahapunan mga kabayan ay marami ho niluluto at bisperas ho din sa amin. Ayan ho ay dinudubog ng tao at karamihan nga ng mga kamag-anak, mga kaibigan na may mga trabaho ay kalimitan ay sa gabi ho nakakarating at sa araw ho ay may mga trabaho yan eh. Kaya ho yung garning kasalan din sa amin, lalo na sa aming barangay sa Pag-ulingin ay sa bisperas ho ay napakarami ho ng tao at diyan din naman ho ginaganap yung tinatawag na pasayaw o yung una hong paghahanap buhay ng mag-asawa. Ayan ho, nandiyan yung mga kamag-anak na magbibigay ng konting tulong na abot ng kalangkaya na kung magkano lang, walang perasahan kung magkano gusto mo isabit, kung kaya mo isabit 50, 100, 500, 1,000, depende ho sa inyo. At kalimitan nga ho, hindi yung mga magulang ay talaga naman ho na nagbibigay ng maayos din mga kabayan. Ayan, ari ho ay paluto na rin isang putahing aray yung mga ginayat na ulaw at di ari naman ho pinamamantika. Ayan, halos ayos na rin ho. Kalimitan ng garning mga kabayan minamantika ay di sinasama yan sa adobo. Iba'y ginagawang putsirang gubat, kung tawagin rin putsirang gubat din sa aming lugar. At yung iba ho naman ay papakain na pag may natira naman ay di pagkatapos ng okasyon ay napakasarap kung pasama niya sa gulay. Yan talaga naman napamantika din ang ating kaimbain. Ari hong napakaraming balat na rin. Ari nga pala mga kabayan ay nagkatay na ho din ng 8 baboy at di kukuha pa daw na isa pang malaki-laki. Baka daw mabitin dahil expected niya ho ay maraming magbibisita at ari naman ho na may kakasal ay napakaraming kaibigan, yung kanilang pamilya ay maraming kamag-anak at syempre ho ay magaling din makasama ang kanilang pamilya din sa aming lugar.
Ayan na, ang apretadang Batangas, ihus na. Oh, lagab-lab. Ay, ano ka na? Ito yung kay Barmay lang kilo din na, mamatray ka. Ha? Barit na kailang na. Mga kabayan, ay di yan, dire-diretso na ho yung pagluluto. Nahango na ho yung unang adobong ulo. O ngayon ho ay aray, adobong binotohan naman ho. Nahango na rin ho yung apretada. May luto na rin ho o malambot na rin ho yung humba. Yan, isusunod na ho mamaya yung mga dinuguan pag natapos yung gayatin. Mga kabayan, yan, dire-diretso na ho yung pagluluto. Basta may mabakante hong tulyase, ay di may isinasalang. May isinasalang na delikado, may isinasalang na panghalbos. At mamaya daw ay mag-iinit uli ng tubig at magpapahabol pa ho nga ng isang malaking baboy. Mga kabayan, siya ay dire-diretso na ho ang lutoan din eh. Yan, kasama natin si Kuya Barok at ang mga tropang Artanuba ay di dire-diretso na ho ang magiging pagluluto din eh, mga kabayan. Ay mga pampahapunan pa lamang at mamayang gabi ho lulutuin ang pang main event. Mga kabayan, bukod nga pala ho doon sa asukal, ayan, naglagay din ho ng 4 na piraso o 2 magkataob na garnihong kumba. At yan, nilagyan na rin ho na rin pampasangher ika na dagdag ho na lasa din sa pinaka-humba o estopado. Ibang lugar ay yung humba ay daw ay salitang kay Bisaya at di naman sa atin ay di humba. Yan, may kanya-kanya ang diskarte ng pagluluto. Iba yung piniprito para naman ho ay direkto na kagad na pinalambot. Mabilis din lang ho naging pagluluto din mga kabayan. At areho mga baboy na ginamit din ay napakababata pa ho. Kaya mabilis lamang mapalambot. Ay di yung mga pata o yung mga paa ng baboy ho yung ginamit na panghumba. Yan, isang tulyasing humba. Ay talaga na yun naman ho na
Pisperas pa lang ay magkakautayan na rin humba. Ay tayo titimos din. Ay, wari ko din Kuya Barak ay enjoy na enjoy rin masarap na humba. Ay titimos din ho tayo mga kabayan. Mga kabayan ay tunay naman ang lagab-laban ay arihong ginagawang pagluluto din eh. Yan, ang mga gamit kong kahoy din ay karamihan ho ay lawo o kawayan, kaya ho tunay naman napakalilingas. Yan ho ay mabilis makaluto pag ganihong talagang lagab-laban. Kailangan lang ho lagi lang tayong may tagapagsulong na rin pinakalawo at mabilis ho maubaws. At bukod pa doon ay kailangan ng mga magluluto ay magagaling maghalaw o malimit maghalaw. At pag nga napakalakas ng apoy ay malaki ho yung chance na masunugan. Kaya ho naman ay butit ang ating mga kusinero din talaga namang masisipag maghalaw mga kabayan ay hindi pinababayaan na dumikate o masunog yung ilalim. Kaya dire-diretso na ho ang pagluluto din ng mga kabayan. Mamay magkakasayawan na sabay ho na rin malakas tugtugan ay di pandali naman ho sa pagluto aring ating mga kusinero. Ayan, meron na rin ho nagbabalot na rin mga morcon o embutido mga kabayan. Hindi nawawala din sa handaan sa probinsya o sa baysanan arihong morcon o embutido. Pamilya pala yan na. Para nila pang pamilya na.
ganyan kayo Barangay. Isang ano isang pitohang sarap. Pati malambot ang kumba. Saka malambot yung kumba. Ayan, ay napakadami ng sinugang kita mo. Isa ka dry. Marami makakakain ng dinugang yan sa laki kira tuloy ang sipon mo na. Lulupunta na kahit ng ulo. Ito may sakto na. Asin na. Ano? Parang dayong aray. Hindi ko alam kung Quezon. Hindi ko alam kung Mindoro o Quezon. Ay, Quezon! Ay, hindi sa, ano, Bicol ito, Bicol. Bicol pala, Bicol. Bali ay isang inggo siyempre baboy. Siyempre na baboy 40 kilos naman ako. Magpapahabol pa daw mamayang gabi ng baka. Yan mga kabayan, at di nagpahabol pa nga ho ng isang malaking baboy. Yan, nasa 120 kilos. So aring kinuha ho aring isang pahabol na baboy. Nandiyan ho yung pang-asado, pang-apritada, pang-adobo, at di yan, uumpisa na ho ng ating boss ikan ang pagtitimpla din mga kabayan. Ari naman ho ay marinate pa lamang. Yan naman po yung buong pagpapalasa ho niya ay habang naluluto yung pinakarne diyan, ilalagay yung ika nga ay full blast na ng mga rekado para ho din sa luluto ay putahe. Pag garne ho na marinade pa lamang ay pare-pareho pa lang ho ang ilalagay diyan mga kabayan na rekado din ho sa adobo, sa apritada at sa gagawin ho na hamonado. Kalimitan naman ho diyan ay diyan ketchup, mayroon hong tomato paste, tomato sauce. Kung gumagamit ng tomato paste ay lalagay ho niyan. At di mga kabayan ay ganun ho sa apritada, sa adobo at sa iba pang mga lutuin. Yan po yung ilalagay. Mga kabayan ay di tulong-tulong na ho din ay. Ayan, habang dumidilim may naggagayat, may nagtitimpla at yan, nakakatawa naman si Meika. Ay talagang tansyadong-tansyado muna ho yung ginagamit niyang rekado. Ika naman ay kung kulang sa alat o kulang sa asim, ayan ho ay pwedeng idagdag sa habang nagluluto, kulang sa anghang, hindi ho isinasagad yung bawat rekado. Ayan. Para ika ay may pagkakataon pa na itama ang lasa. Mahirap ika na sumagad ka na kagad ng timpla. Mangyari ika ay ano, kung minsan ay na-overpower ang bawat rekado. Ay di yan. Hati-hati muna mga kabayan sa bawat rekado at areho ay ika nga ay mamaya daw isasagad o tatama ng ayos habang naluluto. Meron ho kasing mga karne na masasabaw, kung minsan ay binabawasan pa ng sabaw, nahihinayang naman daw sa gayang rekado. Yan mga kabayan ay dinaglagay na ho ng tomato paste, ketchup, suka, lalagyan na rin ho ng toyo. Yan naman ho ay paminta, betchin, kung merong magic sarap, at di keso. At kalimitan ng mga kabayan ay siyempre palalasahan ho yan ng pineapple juice. Yan ho yung kalimitang timpla.
Ay di habang nagdidilim na garing mga kabayan, naasikaso ng ayos sa mga pampahapunan. Ara naman hong tinitimplahang ara ay pang main event ika. At di, ara naman ay uumpisa ng lutuan habang nagsasayawan. Para ika bago dumating ang madaling araw ay halos tapos na. Magaling naman ho din sa lutuang at napakadami ng tulyasay. Marami ang maghahalaw ay di madali din lang ho ang magiging pagluluto. Ika nga ni Kuya Ika na pag may alas 2 magtatagal na lang ikay sa pagpiprito ng hinurkon o embutido. Nakapandali na nga. Uli! Uli! Mga kaplata, si Kapitan. Hello, baby! Tawagin mo si Mami, happy birthday. Ano guys ka, apretada? Ay, ayaw. Talagang quality. Ay, quality. Quality. Yan mga kabayan, ay di ngayong gabi ay dire-direksyon na lulutuin. At marami-rami lulutuin na rin. Yung unang nakatayin na 8 baboy, nagpahapot ko ulit sa pangbaboy. Talagang gabi na nagmantika pa po sa Ingo. Ano na isang iniluluto mo yan? Kalderetang manok. Kalderetang manok. Mga kabayan, ay di sa pagsapit ho ng gabi ay dire-diretso pa rin ho ang mga manunulungan at kusinero sa pagluluto. At ara naman ho magkakaasawa sa araw ng bukas, si Boss Warren o si Boss Wawen at si Carmela ay maghahanap buhay ho muna. Ari mga kabayan ay tinatawag ho na unang sayaw o unang hanap buhay ng magkakaasawa sa araw ng bukas. Yan ho ay traditional na pasayaw din sa amin sa Batangas. Pag ho merong bisperas ng kasalan ay kalimitan ho may garning pasayaw. Ara ho yung paghahanap buhay, unang paghahanap buhay ng ikakasal.
ay di nandiyan ho yung mga kamag-anak, kaibigan na gustong magbigay ng kanilang tulong. Yan naman ho ay walang sapilitan kung magkano lamang ang kaya ibigay. Para mga kabayan ay maghahanap buhay muna si Boss Huawei at si Ate Carmela ay di areho ang kanilang unang paghahanap buhay. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Araw po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. First year college nung magkakilala sina Warren at Carmela. Parang si Warren ay transferee at nakakatawag palagi ng pansin ni Carmela si Warren dahil si Warren ay laging late doon sa isang subject. Kaya may naidudultin palang maganda yung pagiging late, no? Dahil palagi kang late dumating sa isang subject ay napapansin ka ni Carmela. Tapos, may tumulong pang isa, yung si Celine. Abay ba si Celine? Hindi. Si Celine, parang in-invite si Carmela na sumali sa paluagan. So, college pa lang may paluagan na kayo. Na nagkataon naman na si Warren ay member na rin noong paluagan nun. At siya pa yung taga-singil. Kaya, salamat sa paluagan, salamat kay Celine dahil doon nagkakausap silang dalawa. Tapos, dahil nga magkaklase na, nagkasama pa sa isang project, nagkagrupo pa sa isang project. At doon talaga nagsimula yung pagpapalitan ng kanilang messages. At siguro, unti-unti nang na-develop, kaya niligawan ni Warren si Carmela, at naging sila, pero naghiwalay din. Sabi ni Carmela, naghiwalay din sila ang dalawa. Pero nagkabalikan uli. Pero ngayon, mas seryoso na si Warren dahil pumupunta na sa bahay para manligaw. Kaya siguro'y naramdaman ni Carmela ang sincerity ni Warren, kaya sila'y nagkabalikan. At ngayon, sinasaksihan natin ang kanilang pag-iisang dibdib. Sabi ninyo, hindi naman talaga naging madali ang inyong relasyon sapagkat may mga pagsubok na dumadating, pero nakakayanan. At ngayon ay meron ng dahilan ang inyong anak para mas lalo pang lumaban sa buhay. Warren at Carmela, wala namang ikinasal na hindi nangarap na magsama habang buhay. Pero ito rin yung magandang malaman natin katotohanan na hindi lahat ng ikinakasal ay nagtatagal. Hindi lahat na ikinakasal nagsasama ng habang buhay. Sapagkat merong mga ikinakasal naghihiwalay. Anong dahilan? Anong kailangan para maging matatag ang inyong pag-asama? Para magsama habang buhay? Unang-una na, huwag niyong aalisin ang Diyos. Kaya nga, ang ganda nung ginawang halimbawa ni Jesus kung paano dapat tayo nakakapit sa Diyos. Ang ginawa niyang halimbawa ay yung puno ng ubas. At sabi niya,
ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kapag tayo ng mga sanga ay humiwalay sa puno, kapag tayo ng mga tao ay humiwalay sa Diyos, lumalayo tayo sa source ng biyaya, lumalayo tayo sa source ng lakas, lumalayo tayo sa dahilan para maging matatag ang pag-asama ninyo bilang mga mag-asawa. Kaya, Warren at Carmela, alisin na ang lahat, mawalay na sa lahat, wag lang sa Diyos. Sapagkat yun talaga ang sikreto kung paano magiging matatag ang pag-asama ng mag-asawa kung ang Diyos ay kasama sa inyong buhay bilang mag-asawa. Pangalawa, hindi dapat aalisin yung acts of love. Nung kayo ay maging kayo, sabi ni Carmela at sinabi din naman ni Warren, inihahatid ka na niya sa sakayan. At nung kayo nagtatrabaho na para kayo magkasama, para kayo magkalapit, nagre-resign si Warren at dun siya nag-a-apply sa malapit sa iyo. Minsan pa nga'y sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Sapagkat gusto niyang ipadama sa iyo na mahal ka. At yung pagmamahal ay hindi lang niya sasabihin sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi lang niya sasabihin sa pamamagitan ng message, kundi ipinapadama niya sa gawa. Ang pagmamahal hindi kailangang laging malalaki. Kahit yung mga maliliit, simpleng acts of love, mahalaga yon para maging matatag ang inyong pag-asama bilang mag-asawa. Kaya, Warren, kung mahal si Carmela, patunayan. Ganon din Carmela, kung mahal si Warren, ipakita. Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. At isa pa, hindi dapat aalisin ang katapatan. Napakaliwanag ng bini ng Panginoon sa mga nag-aasawa. Love one another. Ikaw, Warren, ang mamahalin mo si Carmela. Ikaw, Carmela, ang mamahalin mo si Warren. Pero bakit nga hindi nagtatagal ang pag-asama ng mag-asawa kahit ikinasal sa simbahan? Kasi sila'y natutuksong magmahal ng another one. Kaya, Warren, tingnan mo si Carmela, yan ang pinili mo. Sana piliin mo siya araw-araw. Kahit pa ano ang ibato ng buhay sa inyo. Carmela, yan ang pinili mo, si Warren. Kaya sana'y pangatawanan mo ang iyong desisyon na piliin mo siya. Ganito ang buhay. Sabi nga, life is full of choices. Narito kayo hindi dahil wala na kayong choice. Warren, sana kaya ka narito, pakakasalan si Carmela, hindi wala ka ng choice. Kundi sa dami-dami ng mga choices, sa dami-dami ng mga options, siya yung pinili mo. Ganon din si Carmela. Kaya sana, dahil nakapili na, wag nang pipili pa. Sana tapos na yung pagpili, sana tapos na yung paghahanap, sana tahimik na yung puso dahil ang hinahanap, nakita na, natagpuan na, pinili na. At ang kailangan na lang, panindigan, pangatawanan ang inyong pinili at nagustuhan. Kaya Warren at Carmela, sa araw na ito, hiling namin ang ibayong pagbabasbas ng Panginoon sapagkat ang mag-asawa, yan ay pinagbuklod ng Diyos. Kaya dahil pinagbuklod ng Diyos, may grasya,
magiging masaya, magiging maganda, at magiging matatag ang pagsasama kung ang kalooban ng Diyos ay dadagdagan ninyo ng pagsisikap. Carmela, sumasabay ka ba na maging asawa sa Warren? Narinig ko ngayon, alis ko sa batas at mga nalabuti ng ating madalas ng bahay. Kung gusto ba ang pagkakabago sa kanya ng sarili bilang kanya may bahay? Nakalaan ka bang balikan sa piling niya ang panaglalutan ng buhay ng asawa? Warren, sumasabay ka ba na maging may-ari sa Carmela na narinig ko ngayon? Alis ko sa batas at mga nalabuti ng ating madalas ng bahay? Kung gusto ba ang pagkakabago sa kanya ng sarili bilang kanya ng asawa? Nakalaan ka bang balikan sa piling niya ang panaglalutan ng buhay ng asawa?
Nagabisan, sasayaw na. Sasayaw na. Okay. So mga nagpa-practice pa yung mga ninong at ninang natin. Okay, let me know if you are ready, guys. So dun sa ating newlyweds, mamaya kayo lalabas kapag ang tinatawag ko na ay ang parents of the bride and parents of the groom. Alright? Alright! Ready na po tayo. Okay, let's start with the ninong and ninang. Let's start with Mr. Alex Salampatan together with Mrs. Annie Salampatan and Mrs. Lim. Ang tanong, is it cash or dance? Cash! What about you? Dance and cash. Okay, sige, pakibigay po ng cash, ating waiter. Pabigay po ng cash. Dance na lang, walang cash. Okay, ready tayo? 1, 2, 3. Music, please. Alright! Thank you! Ay, talaga ng mga tumitiktok. TikToker pala, TikToker. Maraming salamat. Alright! Come on! Wala pa ha, chorus. Ready? 1, 2, Alright, thank you so much. We're now taking your... Get out. Okay, ready? Pumasok na. Bebe, sayang bebe. Okay, okay, bravo. And then ready? 1, 2, 3. Alright, cash. Okay, you guys, seriously, thank you so much. And now let's proceed to Mr. Ready? Ang tanong, cash or dance? Cash. Okay, pabigay na lang po ng cash dun sa waiter natin. Dance. Dance. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright, Mr. and Mrs. Warren and Carmela. Alright, once again, Mr. and Mrs. Warren and Carmela Katibag. Okay, palakpakan mo tayo dyan para sa ating newlyweds. Okay. Ayan, maraming salamat po. And please remain standing for our opening prayer to be led by the maid of honor. Please stand up, yung mga nasa likod po, and let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Thank you, Lord, for this wonderful ceremony. Thank you, God, for the life of Carmela and Warren, Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa isang magandang panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iisang dibdib ng dalawa naming mahal sa buhay, Lord God. And I pray that this momentous event be a memory to treasure for the rest of their lives. Lord, we pray for the rest of the day. We pray for the event. We pray for the good weather until the end of the event, Lord God. And I pray, Lord God, that we enjoy this moment together with the newlyweds. And Lord, we also pray and we also thank you, God, for the blessings of food that we will be partaking in a while. Lord, we lift you up everything. We lift you this event. We lift you all the guests, all the sponsors, the parents of the bride and the groom, and the family that supported them all throughout. Maraming salamat, Panginoon. We lift you everything. Maraming salamat din, Panginoon, sa lahat ng nag-organize ng event. Salamat, Panginoon, sa provision. Salamat sa financial blessing. Salamat din, Panginoon, sa gagawin mo pa sa buhay ni Carmela at ni Warren for the rest of their lives together with their son, Lord God. And Lord, I pray that you continuously bless, and as we leave this place, Lord, we also ask for your guidance, your protection, and Lord, we will treasure every moment, every single time, and every
single activity that we will witness in this celebration, Lord God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. All right, thank you so much, ma'am. You may now take your seat, everyone. Ma'am, sir, pwede muna tayong maupo. And bago po natin i-continue ang ating pong program, let me acknowledge also the presence of their beloved parents. Of course, ready na ba ang mga magulang ng ating newlyweds? Okay, let's start with the parents of the groom, Mr. and Mrs. Benjamin and Maxima Katibog. Okay, Mr. and Mrs. Katibog, please. The parents of the groom. Okay, ma'am, please. Dito po tayo. Okay, next we have the parents of the bride. We have Mr. Moreno Atienza and Mrs. Gloria Atienza. Once again, Mr. and Mrs. Atienza. Okay, dito po tayo. Para, ready na Miss Cater sa ating food? Okay. Isa bakbakan mo na ready na daw. Alright. Kanin. Alright, so after natin makat yung cake, ma'am, sir, dito tayo sa harapan, yung subo ng cake. So, syempre, kung sino yung mas malaking subo ng cake, siya daw yung may mas matimbang na lang. So, tingnan natin kung ang ating bride or ang ating groom. So, let's find out after makat yung cake, ma'am, sir, dito tayo. Kung gaano malaki yung
Lozano. Miss Gladys Lozano and Aldous Pisigan, please come over here po. Alright, Mr. Aldous Pisigan and Gladys. Ayan, okay kayo po yun. Okay, tayo natin yung partner nyo. Mr. Aldous, please. Sino si Aldous? Ako, nagtago na si Aldous. Alfred Katibog na lang. Alfred Katibog. Talaga ba? Magkano ka ba ng kartel? Ayan, okay? Mr. Alfred, please. And also, sa lahat po ng ating mga bisita, open na po ang ating photo booth. Okay? Open na po ang ating photo booth doon sa may bandang entrance, ha? Pwede na po kayo mag-picture hanggang 11:45 po. Open na po once again ang ating pong photo booth. Pwede na po kayo magpa-picture, okay? Mga kabayan, ay di meron din ho naganap din na sa Bugan. Ilalagay na lang ho natin sa partaw at tunay naman ho na napahaba na rin ating video. Yan, congratulations and best wishes po ulit din sa ikinasal. God bless po.